pinapangarap lang kita. Pero ngayon, abot kamay na kita. Sorry, miss. Next time kapag tatawid ka, please look both ways. Isang napakalaking honor for me and for the hospital na dito mo maapiling mag-residency. Ang pinakabatang doktor ng generation ngayon. Zoe, ayoko talaga magka-problema sa kanya. You know what, ate? You should test her capabilities. I mean, let's see if kaya niya talagang mag-doktor. You're right. Kung pinaplano mo maging neurosurgeon, chief resident, mabigat yung mga kalaban mo. Hindi naman po kami magkalaban ni Zoe eh. Magkaibigan nga kami eh. We're not close. Hindi pwede malambot dito. You are no longer in med school. Wala nang prof na sasambot sa'yo. You are on your own. Yes po, Doc. Babawi po ako. Mahirap bumawi sa akin. Dito sa industriya natin, kailangan mo ng experience. And experience and diskarte comes with age. I want you to decorate this room dahil may surprise retirement party for Dr. Calma. In 2 hours. Po? Anong ginagawa mo dito? May dadalawin lang po ako. Bilisan mo at ayaw na kita makita dito sa ospital ko. Dok, gusto mo, tulungan na kita. Talaga? Nakakailan ka na sa akin, ha? Lagi kitang pinalalagpas, but not this time. You will pay! Ipapupulis kita. Lynette, ano ba nangyari? May mga tao palang ganun, no? Walang utang na loob. Mata pobre. Tinulungan mo na nga, mamasamain ka pa. Niligtas mo na nga, sisisihin ka pa. Sana pala hindi ko na lang siya tinulungan. Sana pinabayaan ko na lang siya. Parang hindi naman ikaw yun. Kaya mo bang gawin yun? Hindi. Pero kasi parang pinahama ko pa yung sarili ko eh. Lynette, tanggapin na lang natin. Iba-iba ugali ng mga tao. Pero huwag mong hayaan sirain ka ng isang masamang pangyayari. Ang importante, nakatulong ka, di ba? Parang yung tulong mo sa akin doon sa talyer ko dati. Puro sama ng loob naman yata ang binigay ko sa'yo noon eh. Kaya nga diba galit na galit sa akin si Ma'am Hazel. Hindi Ang sipag-sipag mo nga, tsaka napaka-responsable. Kaya nga gustong-gusto kita eh. Ang ibig ko sabihin, kaya nga inspired ako nung nakikita ko kayo ni Annalyn kung paano mo siya alagaan. Alam mo, ang swerte ng anak mo sa'yo. Tsaka, ang swerte rin ng lalaking mamahalin mo. Kukuha muna kita ng tubig sandali Dok! Ano? Okay na to? Ayos Dali lang na pala. Thank you Kahit may halo pa nga asar yung tulong mo. No, wala yun. Hindi pa nga nag-a-activate yung muscles ko eh. Muscles? Muscles. Doc! Ay. Okay po ba? Maganda. Okay, ligpitin mo na. Po? Okay, ligpitin mo na. Liligpitin? Yes, liligpitin. Akala ko po ba may surprise? Meron pa rin, pero hindi na dito. Po? Hindi po dito? Hindi. Makulit. Alam ko bata ka. Pero which part of what I said is not clear. Gawin mo na lang, okay? Don't worry, doktora. Somehow nakabawi ka. Bukas, pwede ka na ulit sa ER. Talaga po? Pwede ka na ulit sa ER. Pagkatapos mong gawin yung isa pang pagagawa ko. Sige po, Doc.
Ano po yun? Linisin mo ba talaga tong kotse? Sayang naman talino mo. Ay, Alam mo, kung yan yung kailangan kong gawin para seryosohin nila ako, tsaka hindi lang yung edad ko yung nakikita nila, gagawin ko yan. Kahit ilan pang sasakyan yan kahit truck pa yan uy, astig. Ang tanong, marunong ka bang maglinis ng kotse? Minamaliit mo ba ako? Hindi naman. Kung di mo natatanong, lumaki ako sa talyer. Kaya marunong ako maglinis ng sasakyan, marunong ako magpalit ng makina, marunong ako magpalit ng gulong. Lahat kaya ko. Kaya huwag mo akong minamaliit, no? Paangas. Galing mo naman pala. Alam mo, palitan mo lang kaya ako. Mag-janitor ka na lang. Alam mo, pag hindi mo ako tinigilan, bubuhos ko sa'yo yan. Gusto mo? Easy ka lang. Ito naman, binibiro lang. Basta, pagbalikod, makaintab na yan, ha? Uy, trabaho ka na. Lynette! Oh, Mare. Lynette, talagang bait-bait mo. Talagang pina-take out mo pa ako. Grabe ka. Mare, hindi to para sa'yo, para kay Annalyn to. Dadalang ko siya ng pagkain sa ospital. Hindi lang siya, pati yung mga kasama niya. Kasi ang sabi niya, sabay-sabay daw silang kumakain. Pupunta ka doon sa ospital. Nandun si Moira. Eh, di ba may atraso ka pa doon? Eh, Mare, gabi na. Siguro naman, hindi naman yung tumatambay doon. At saka isa pa, sigurado ko, gutom na si Annalyn. Ayun, nag-gets ko na. Miss na si Annalyn na. Naiintindihan ko naman, Mare, na busy yung anak ko. Siyempre, nagkatrabaho na siya. Kaya lang kung minsan, nalulungkot ako kasi siyempre, hindi na kami nagkakasama. Eh, bakit kasi hindi ka humanap ng kasama mo? Next time again. Yes, next time again. I really enjoy the party, you know. I like it. Yeah, let's do it next time. I want some shots, no? Like the party. Ano boss, mauna na po kami. Sigurado kayo? Okay na po kami boss. Na, isa pa, oh. Parang hindi bagay sa inyo magpaalam ng umaga. Sigurado ka dyan, ha? Kaya na namin. Uwi ka sa pamilya mo. O, mag-iingat kayo. Salamat Okay boss, na. salamat po. Buti na lang, umalis yun. Ang lakas sa pulutan yan. Oo nga, napansin ko nga. Nakita mo niyo yung bodega na. Sir Michael, thank you nga pala dito sa libre mo. Ako, huwag mo na akong tinatawag na Sir Michael. Kaya ko pa sinasabi sa'yo yun eh. Yung kampay. Ay, Tama ta. Alam mo, hindi pa rin ako makapaniwala na kayo ni Diyosa nagkatuluyan. alam mo ako rin eh. Pero patay na patay ako dun ha. Talaga? Oo. Pero alam mo, sa'yo ako bilib eh. Oo. Siguro isang taon ka nang umaaligid-aligid kay Lynette. Hindi mo pa rin nililigawan. Hindi naman ako nagmamadali. Ibig sabihin mo, yung mag-inang yan eh, mula nung umalis sa auto shop mo eh, wala kang naging girlfriend? Meron naman, meron ako mga nilabas. Pero, alam mo yun, hindi ko naman sineryoso. Parang hinahanap ko sa isang babaeng, mga tipong si Lynette. Diba? Wow. Alam mo, bro, nothing against Lynette ah. Oo, bakit? Pero yung mga dating mo, feeling ko ang tipo mo yung maganda yung background, ganda yung trabaho, yung medyo nakakaangat sa buhay. Ah? Feeling ko lang yun yung mga hinahanap mo Wala namang masama sa ganun. Yung maganda profesyon, kung
ano man tinapos sila sa eskwelahan, no? Ang dami na nila eh. Alam mo yun? Teka, ano madami? Napagdaanan. Oo, marami. Ah. Parang pare-pareho na sila. Yung mga nakaraan ko, ganun eh. Pero yung simpleng katangian na hinahanap ko sa isang babae, nakilinet eh. Siguro dahil matagal ko na siyang kilala, no? Gusto ko yung simple lang eh. Tingnan mo ako. Nahanap ko na si Labby Dudes. Pag nakahanap ka na ng Labby Dudes mo, hindi mo na mamimiss si Annalyn. Alam mo kung bakit? Kasi magiging busy ka na sa... Oh! Mare! Pero, tingnan mo. Alam naman nating dalawa na mas maganda ka sa akin. Oh! Lamang ka ng 1 linggong paligo. Pero naman, Mare, hanggang ngayon wala ka pa rin jowa. Anong petsa na? Mare, alam mo naman, wala akong panahon, wala akong oras para dyan. Busy? Oti, may boss, nagbabayad ng tax. Alam mo, Mare, ayaw mo ba maka-experience ng love, ng date, mansary, kilig-kilig, at higit sa lahat. Ay, Mare, ayan ka na naman eh. Nako. Alam mo yung mga kilig-kilig na yan, yung mga sinasabi mo? Naku, para sa mga kabataan lang yan. Nalipasan na ako dyan. At saka isa pa, Mare, ha? Ang buhay ko, ang atensyon ko, ang oras ko, lahat para sa inaanak mo. Naintindihan ko naman yun, Lynette. Kaya lang sinasabi ko sa'yo, Hana, hindi habang buhay kasama mo si Annalyn. Magkakaroon niya ng sariling buhay. At paano ka? May iwanan ka. Alam mo, na mental telepathy ko na yun. Alam ko, doon din babaksak ko yan kay Lynette eh. Alam mo, Bakit lupit naman? mo talaga. I feel you, bro. Bakit? Ramdam ko yan. Pero kaya lang ito yan, ha. Baka kakahintay mo sa kanya eh. Magsawa ka naman. Di ba? Matagal na rin naman akong naghintay sa kanya. Ano ba naman yung maghintay pa ako ng 1 taon, 2 taon, 3 taon? Bro, ramdam kita talaga, bro. Eh, bakit kasi ayaw mong bigyan ng pagkakataon ng sarili mo? Tsaka, bakit ayaw mong bigyan ng pagkakataon si Sir Michael? Alam mo, feeling ko, ha? Malaki Naku, Mare, ayan ka na naman. Oh, Future! Future mo kay Sir Michael. Sa tingin ko, si Sir Michael, magaling! ay, naku, tumigil ka na nga, aalis na ako. Magaling mag-alaga. Ito, napakadumi. Ay, Ang nako. puti-puti. Ang Aalis na dumi-dumi ng ako. isip. Hello, Nay? Hello, anak. Dadalang kita ng pagkain. I-share mo na rin to sa mga kasamahan mo dyan. Wag na po muna, Nay. Kasi po, nasa ward po ako. Ang dami pong pasyente. Ganun ba? E di, ibibiling ko na lang sa guard, tapos kunin mo na lang sa kanya. Ay, hindi na po, Nay. Bawal po kasi eh. Tsaka nga po, nasa ward po ako. Ang dami pong pasyente. Tsaka, yung isa ko pong pasyente nagbi-bleeding po, kaya kailangan ko pong i-monitor. Ako, anak, kung nahihirapan ka dyan, humingi ka ng tulong, ha? Naku, hindi po. Kayang-kaya ko po lahat. Oo, sige. Mag-iingat ka dyan. Sige po, Nay. See you. Love you. Love you. Bye-bye.
Ako na yan. Nagdala ako na pagkain para sa'yo. Ito, kumain ka na. Ako nang bahala dito. Nay, hindi niyo po ba tatanungin bakit po ako naglilinis ng sasakyan? Hindi na kailangan. Kasi alam ko naman, kung gusto mo ikwento sa akin, ikukwento mo. Pinapagawa po sa akin niya ng chief fresco po kasi may kasalanan po ako sa kanya kaya ginagawa ko po yan para po makabawi. Nako, sigurado ako kapag nakita niya tong coaching niya, matutuwa yun. Galing mo kayong maglinis. Doon ba sa kabilang side, nalinis mo na? Ako na gagawa nun. Alam mo, sigurado ko nananadya yung babaeng yan eh. Moira, easy ka lang. Easy. I can do whatever I want in my own restaurant, amiga. I know. Ang sakin lang, dahan-dahan naman. Moira, you do realize na pwede kang magka-head injury kung hindi ka na-save ni Mrs. Santos, right? Head injury? Nang dahil sa timba. Seryoso ka? Yes! May mga ganong kaso ha. May nahandle nga ako one time. Nabagsakan lang din ng balde. Pero napasama ang tama. That's why na-damage ang cervical spine. The poor guy was in coma for like 3 months. That's why, Moira, you should be thankful. Imagine you could be that person. May records pa rin kayo ng mga estudyante sa med school, right? I'm sure may address doon. Yes. Pero, anong plano mo? Bakit? Anong gagawin mo? Basta ha, kapag nahihirapan ka, kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang si nanay, ha? Magsasabi ka lang sa akin, palagi. Tsaka anak, maliit man yung butas ng karayo, makakalusot ka pa rin. Ikaw pa ba? Yung galing-galing mo. Diba? Tama dito. Tama na, tama na. Ano? Ibig mo sabihin, pinaglilinis nila ng kotse si Annalyn? Nakaw! Sigurado talaga ako, ha? Na may kinalaman niyang Moira na yan at Zoe na yan. Ang sabi sa akin ni Annalyn, dahil daw yun dun sa chief res nila. Nako, hindi. Sigurado akong may kinalaman niyang Moira na yan dyan. Kasi di ba may galit yun sa'yo? Kaya ayun, si Annalyn ang ginagantihan. Sobra ka naman, Mare. Hindi ko naman siya kaaway eh. Isa lang naman itong nanggugulo sa akin. Ano kaya kung kausapin ko na lang si Annalyn, sabihin ko, lumipat na lang siya ng ibang ospital. Baka mamaya masira pa nila yung mga pangarap ng anak ko, diba? Ay, naku, kausapin mo talaga si Annalyn. Lalo na dahil sa nangyari sa inyo ni Moira kanina. Nakaw! Baka balikan ka nun. Bakit? Ano pwede niyang gawin? Aba, maaaring may mga dumating dyan mga kalalakihan na may mga armas na malalaki. Tapos pagbabariling ka. Yun yung mga napapanood ko sa teleserye. Ganun yun eh. Alam mo, ikaw kung ano nung pinagsasabi mo dyan. Sige na, mauna na ako ha. Mag-iingat ka ha. Mauna na ako.
Car keys. Hindi ko alam. So, it's true! Nilinis mo nga yung kotse ni Dr. Enriquez. Alam mo, believe na talaga ako sa talino mo. Pati sa car washing, expert ka. Ano ba kasing ginawa mo kay Doktora? Bakit parang pinag-iinitan ka? May kinalaman ka ba dito, Zoe? Annalyn, do you really think I have the power to tell our seniors what to do? Ewan ko, baka. Nakita mo ba si Dr. Enriquez? Kanina pa sila umalis. Nagpunta dun sa retirement party ni Doc Calma. Diyan lang oh, sa agenda bar. Ha? Eh, akala ko ba kailangan niya yung sasakyan niya? Kaya ako nga tinapos to agad eh. Ano ka ba? Obviously, she's bullying you. Wala na pala akong kailangan gawin kasi may ibang taong may ayaw sa'yo eh. Ano bang problema niyo sa akin? Gusto ko lang naman magtrabaho ng maayos ah. Then tell Dr. Enriquez. Kasi sa totoo lang mali itong pinapagawa niya sa'yo. Call her out for abusing you. Kasi kung sa akin nangyari yan, I do the same thing. Alam ko binubuli kita, pero never naman ako umabot sa ganyan, di ba? O ano, hindi mo kaya? Kaya ka naaabuso eh. Bata ka pa talaga, kaya wala kang alam. But suit yourself. Wala naman talaga akong pakialam kung anong papagawa nila sa'yo dito. Pero kung gusto mong matigil yan, stand up for yourself. Zoe, baka lalong pag-initan si Annalyn because of your suggestion. Eh di better. Para tuluyan na talagang umalis yan dito sa ospital. Ma'am, siya po ba? Oo, siya nga. Ma'am! Lynette! Kamay sa akin ay nagbigay kahulugan. Lumalaban ako upang ika'y gabayan. Lahat ng makakaya ay sa'yo ibibigay. Pogi na, bait-bait pa. Sabi mo? Naunahan ka na ni Annalyn kay Dr. Antonio. Hello, never siya magugustuhan ni Luke. Alam ko genius ka, child wonder ka, valedictorian, top-notcher ka. Pero hindi ibig sabihin no, na mas marunong ka pa sa lahat ng tao dito sa ospital. Sana naman lang mabigyan ako ng tsansa para mapakita yung kakayahan ko. Paano mo may papakita kung iyak ka ng iyak? Mag-artista ka na lang kaya? I really hate her dramas. Alam mo, dapat talaga mawala na siya dito. So, anong gagawin mo? Zoe, alam kong naiinis ka sa akin. Pero sana naman maging okay na tayo. Sana maging friends na tayo. Hindi tayo magiging friends. Hindi ako nakikipag-friends sa mga toddler. Kaya get away from me as far as possible. Ano? Wala po akong kasalanan! Maniwala po kayo sa akin! Wala po akong kasalanan! Hindi, natakbo ka pa eh. You can drink whatever you want, do whatever you want. Kahit ano pang edad mo. Don't let anyone tell you na hindi mo kaya. Just because you're young or old. Hindi natin pwedeng hayaan yung pasyente. Tawagan niyo na yung OR. Mag-prepare sila for stat appendectomy now. Dok, sino mag-opera? Ako.